Elman TV. Jeric Agosta. Kabanata 261. Tatay. Wala pa rin akong nakikitang mga pahiwatig tungkol sa treasure map. Sabi ni Tatsuya. Tumango si Kenji. Ang impormasyon sa treasure map ay natutulog sa loob ng maraming taon. Ito ay hindi isang bagay na maaaring matuklasan sa isang gabi. Maglaan ng oras. Oo, sagot ni Daddy Tatsuya. Si Kenji ay same time na nagsalita. Tatsuya, ang Suarez Group ay nakapagtatag na ng matatag na posisyon sa Vista Verde. Hindi lang natin dapat kontrolin ang komersyal na sektor ng buong lungsod, kundi ikaw, kasama ng mga martialists ng Suarez, ay dapat ding kontrolin ang mga pangunahing paksayon sa Oak Haven. Dapat nilang pagsilbihan ang pamilya Suarez sa pagpapalawak ng ating kapangyarihan sa yaman ni Eldoria. Tama ka, tatay. Sa kasalukuyan, ang dalawang pinakamalaking paksayon sa Oak Haven ay Stargate at Blade Gate. Maghahanap ako ng mga pagkakataon para kontrolin ang dalawang paksayon na ito sa mga darating na araw. Well, Tatsuya, siguraduhing maging ganap na handa bago gumawa ng hakbang laban sa mga paksayon na ito. Hindi namin kayang magkamali. Oo, tatay. Umalis si Tatsuya sa kwarto, naiwan si Kenji mag-isa. Pagkatapos ay kinuha ni Kenji ang isang parihabang kahoy na kahon mula sa isang stand sa silid at inilagay ito sa kanyang mesa. Sa pagbukas ng kahon, sa ilalim ng liwanag, isang naninilaw, lumang libro ang nagsiwalat ng sarili nito. Ang pabalat ay binasa ang Treasure Map Guide. Habang binuklat niya ang libro, bawat pahina ay may drawing ng isang treasure jade, gold, ceramics. Lahat ng uri ng treasure illustrations. Sa kabila ng pagkupas dahil sa edad, ang triso. Ang Katanji tanging kagandahan ay hindi may kakaila, bawat isa ay isang kayamanan ng mundo. Habang binuklat ni Kenji ang mga pahina, nakita niya ang isang ilustrasyon ng isang magandang piraso ng sining, isang huwarang piraso ng craftsmanship na agad na nakatawag ng pansin sa kanya. Ang pahina ay nabasa, Renaissance artwork mula sa Medici Collection. Ang likhang sining na ito, na ginawa noong Renaissance, ay eksklusibo para sa maharlikang pamilyang Medici, na ginagawa itong labis na mahalaga. Ito ay para sa kadahilanang ito na ang piraso ng sining na ito ay itinampok sa treasure map guide na ito. Matapos suriin ang lahat ng mga kayamanan, isinara ni Kenji ang libro. Napakahalaga sa kanya ng gabay na may pambihirang backstory. Nakuha ito ng isang ninuno ng pamilya Suarez, isang martial artist na naglakbay sa silangang dagat hanggang sa Eldoria ng mga siglo. Sa kanyang walang kapantay na kasanayan sa martial arts, siya ay naging isang kilalang tao sa martial arts world ng Eldoria. Sa pamamagitan ng isang twist ng kapalaran, nakuha niya itong treasure map guide, na sinasabing nauugnay sa kayamanan ng hari. Gayunpaman, naitala lamang ng gabay ang ilan sa mga kayamanan, habang ang treasure map ay naglalarawan sa lokasyon ng kayamanan. Ang kanyang ninuno ay nakakuha lamang ng gabay, hindi ang treasure map. Bagamat hinanap niya ang mapa, sa huli, natalo siya ng isang martial arts master sa gitnang rehiyon ng Eldoria. Malubhang nasugatan, bumalik siya sa Atite kasama ang gabay at sa kanyang kamatayan, ipinasa ito sa kanyang mga inapo, na hinihimok silang hanapin ang treasure map at ang kayamanan ng hari sa Eldoria. Lumipas ang mga siglo, at ang pamilya Suarez ay unti-unting umangat sa kapangyarihan, naging isa sa 10 mahusay na pamilya sa Atita, isa rin sa top martial arts forces. Kaya naman, nilalayo ni Kenji na matupad ang hiling ng kanyang ninuno, mahanap ang treasure map, ang King's Treasure, at kontrolin ang komersyal at pinansyal na sektor ng Eldoria. Isang ambisyosong pagsisikap. Ibinalik ni Kenji ang treasure map guide sa kahon na gawa sa kahoy, marahang isinara ang takip, at sinabing, ninuno ni Suarez, makatitiyak ka, Kenji Suarez, ay tutuperin mo ang iyong hiling. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kahon sa stand. Pagkaraan ng 3 araw, sa madaling araw, dumating si Helene sa silid ni Jeric, mahinang kumatok, Jeric, gising ka na ba? Ako po. Please come in. Dumating ang boses ni Jeric mula sa loob. Mabilis na itinulak ni Helene ang pinto, at nadatnan lamang ni Jeric na maingat na naglalagay ng isang piraso ng likhang sining sa isang carton na kahon sa
TOOMI. Nagningning ang mata niya. Ito ba ay bihirang piraso ng Renaissance art? Sinigurado ni Jeric ang likhang sining sa kahon at tumangala, nagpapatunay, oo, sining ng Renaissance. Dahil mas malapit sa pag-usisa, sinuri ni Hilin ang likhang sining, partikular na nakuha ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagmamarka sa base na nagpapahiwatig ng panahon nito. Hindi niya maiwasang magtanong, galing ba talaga ito sa Medici Collection? Sagot ni Jeric, hindi ako sigurado kung authentic. Binili ko ito sa isang antique shop sa labas. Nagkakahalaga ako ng ilang daan. Libo. Nang marinig ito, hinuhusgahan ni Hilin ang sitwasyon at binanggit, malamang na peke ka. Ang panahon ng Renaissance ay kumakatawan sa rurok ng artistikong pag-unlad, lalo na para sa gayong mga piraso ng sining. Hindi ito isang bagay na madali mong madapa. Ngunit nagkakahalaga ako ng ilang daang libo. Parang hindi siya makapaniwala. Umiling si Hilin. Parang naloko ka nang hindi mo namamalayan. Gustong-gusto nila ang mga walang muwang na mamimiling tulad mo. Saang anti-gang tindahan mo ito nakuha? Ipapabalik ko kaagad kay Murdoch. Gayunpaman, tinanggihan ni Jeric ang ideya. Hindi na natin maibabalik. Malapit ko nang makipagkita kay Mr. Ken Davis, at ito ay sinadya bilang regalo para sa kanya. Bukod dito, kahit na ibalik mo ito kay Murdoch, maaaring hindi pumayag ang shop na bawiin ito. Pagkasabi nito, isinara ni Jeric ang carton na kahon na sinisiguro ang likhang sining ng Renaissance sa loob. Hindi nakaimik si Hilin. Matapos makabawi sa pagkabigla, itinuro ni Hilin ang kahon sa mga kamay ni Jeric. Hindi mo talaga ibibigay itong pekeng item kay Mr. Ken Davis, di ba? Mataimtim na tumanggo si Jeric. Oo, ito ang regalo para kay Mr. Ken Davis. Kung makukuha ko man o hindi ang mga bahagi sa minahan ng ginto ng Davis Group ay nakasalalay sa piraso ng sining ng Renaissance. Nang marinig ito, nakaramdam si Hilin ng pagkahilo. Malinaw na peke iyon, at talagang iregalo ito ni Jeric kay Ken. Buti na lang kung hindi magalit si Ken at paalisin siya, ibenta pa sa kanya ang shares ng minahan ng ginto. Paano ito magiging posible? Pero bago pa makapag-react si Hilin, lumabas na ng kwarto si Jeric. Nagmamadaling tumawag si Hilin, Jeric, hintayin mo ako. Wala akong urgent na bagay sa kumpanya ngayon. Pupunta ako sa tirahan ng mga Davis kasama mo. Mayroon nga siyang trabaho sa kumpanya, ngunit paano siya nakaramdam ng kagaanan sa hawak ni Jeric ng isang pekeng bagay na papunta sa tirahan ng Davis. Kaya naman, nagpasya siyang samahan siya. Si Jeric, na lumabas ng silid, ay huminto at naghintay sa kanya. Lumapit si Hilin, ikanawit ang kanyang braso sa kanyang, at sabay silang bumaba ng hagdan. Umalis ang dalawa sa villa, sumakay sa isang Mercedes, at umalis sa Fields Manor. Habang sila ay umalis patungo sa tirahan ng mga Davis, sa isa pang villa, sina Kenji at Tatsuya ay umalis din para sa tirahan ng mga Davis sakay ng isang kotse. Kabanata 262. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagliwanag sa Davis Manor. Ang eksena ay replay ng kung ano ang nangyari 3 araw bago, habang ang mga mamahaling kotse ay sunod-sunod na nagmaneho papunta sa Manor. Lumilitaw mula sa mga sasakyang ito ang parehong mga senior executive ng consortia at multinational corporation chairman na bumisita sa sambahayan ng Davis 3 araw na ang nakalipas. Bagamat ang kanilang mga bid ay nalampasan nina Jeric at Kenji noon, bumalik sila. Una, gusto nilang makita kung kanino ibebenta ng pamilya Davis ang kanilang mga bahagi sa pagmimina sa huli. Pangalawa, kung magpasya si Ken na huwag magbenta kina Jeric at Kenji, hinahangaan nila ang kanilang mga pagkakataon, gaano man kaliit. Tiyak na sulit ang panunood sa palabas. Pagkababa ng kanilang mga sasakyan, nagpalitan ng mga pagbati at kasiyahan tulad ng dati. Sa sandaling ito, si Harrison, kasama ang kanyang mayordomo, ay lumabas mula sa villa upang salubungin sila ng may matamis na ngiti, magandang umaga, mga ginoo. Umaga. Dumating ang agarang tugon mula sa mga panauhin. Habang nagpapalitan sila ng kasiyahan, sunod-sunod na dumating ang isang fleet ng mga luxury car.
Si Kenji at Tatsuya ay bumaba mula sa isa sa kanila, kasama si Tatsuya na may hawak na isang magandang gawang kahoy na kahon, na pumukaw sa pagkamausisa ng lahat. Nagtaka sila kung ano ang nasa loob ng kahon na hawak ni Tatsuya. Naisip nila, pwede ba itong regalo para kay Ken? Maya-maya pa, dumating ang isa pang sasakyan, kasama sina Jeric at Hilin. Pagbaba ni Hilin sa sasakyan, ang kanyang kagandahan ay nakakuha ng mata ng lahat. Saglit na nagbago ang kapaligiran, ngunit ang mga senior executive na ito, na bihasa sa mga paraan ng mundo ng negosyo, ay hindi dapat maimpluwensyahan ng mga aesthetics lamang. Naging mas malinaw na si Jeric ay may suporta ng pamilya Fields, na ginawa siyang kinatawan ng kanilang mga interes. Sabay-sabay na napansin ng lahat si Jeric na may hawak na plain cardboard box. Hindi sila nagkamali. Ito ay isang plain cardboard box lamang. Isang napaka-ordinaryong kahon. Natigilan ang lahat, at naisip nila, ano kaya ang nasa loob ng ganoong plain box? Kung ito ay regalo para kay Mr. Ken Davis, hindi ba masyadong plain ang packaging na ito? Kabanata 262. Hindi rin naman siguro masyadong high-end ang regalo sa loob. Nang makita ni Harrison na dumating sina Jeric at Kenji, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha, at humakbang siya para batiin, Mr. Agosta, Miss Field, Mr. Kenji Suarez, Mr. Tatsuya Suarez, welcome, welcome. Mr. Harrison Davis, masyado kang mabait. Magalang na tumugon si Jeric at ang iba pa na tumango. Sumunod si Harrison sa Villa, na sinasabi sa lahat, pakiusap, lahat. Pakiusap. Echoed lahat. Pagkatapos, sinundan ng grupo si Harrison sa Villa. Pagkatapos ng lahat ay tumira sa sala ng Villa, ipinahain ni Harrison ang mga katulong ng kape sa mga bisita. Mainit na pinaunlakan ni Harrison ang lahat, tulad ng 3 araw na nakalipas, nang hindi nagmamadali, nang hindi agad na inilabas ang usapin ng mga bahagi ng pagmimina. Pagkatapos ng isang tasa ng kape, sa wakas ay nagsalita si Kenji, tinutugunan si Harrison, Mr. Harrison Davis, ano ang pakiramdam ni Mr. Ken Davis nitong mga nakaraang araw? Lahat ay tumingin sa itaas, napagtanto na sa wakas ay bumaba na sila sa negosyo. Natuwa silang lahat, ang mga mata nila kay Harrison. Sabi ni Harrison, salamat sa iyong pag-aalala, Mr. Kenji Suarez. Maayos naman ang aking ama nitong mga nakaraang araw. Kung gayon, nagpasya ba si Mr. Ken Davis na ibenta sa akin ang mga bahagi ng pagmimina, o kay Mr. Agosta? Magalang na tanong ni Kenji. Sagot ni Harrison, Mr. Kenji Suarez, hindi ako sigurado sa desisyon ng tatay ko. Iimbitahan ko siya dito ngayon. Tumango si Kenji. Pakiusap, G. Harrison Davis. Pagkatapos ay tumayo si Harrison, sinabi sa lahat, mangyaring maghintay dito sandali. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Lumabas si Harrison sa sala ng Villa. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Ken, na nakasuot ng 3-piece suit, sa sala na may ngiti sa labi, kasama sina Harrison at Caleb. Nang makitang dumating na si Ken, tumayo ang lahat sa sofa. Mr. Ken Davis, nagpakita ka na rin sa wakas. Ang tagal na nung huli nating nakita si Mr. Ken Davis. Mukha kang mas matatag. Mr. Ken Davis, mukhang mas masigla ka kaysa sa amin. Hindi na kailangang sabihin, bilang pinakamayamang tao sa Vista Verde, namuhay si Ken ng isang maalamat na buhay. Pati yung ibang mayayamang executive. Nagpakita ng malaking paggalang nang makita siya. Ipinaliwanag din ito ang kanyang mataas na katayuan sa komunidad ng negosyo ng Vista Verde. Si Ken ay nagsuot ng mabait na ngiti, na mukhang madaling lapitan bilang isang regular na matatandang lalaki. Marahan niyang iminuwestra ang mga senior executive ng konsorsiya at multinational corporation chairman. Mga kaibigan ko mula sa komunidad ng negosyo, mangyaring umupo. Hindi na kailangan ng formalidad. Saka lang naupo ang lahat. Umupo din si Ken sa sofa. Pagkatapos, tumingin si Ken kay Kenji at sinabing, Mr. Kenji Suarez, hello. Agad namang tumugon ng may paggalang si Kenji, Mr. Ken Davis, hello, matagal ko nang narinig ang iyong magandang pangalan,
ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ka. Ikinagagalak kung makilala ka ngayon. Ang kanyang mga salita ay lubhang magalang at angkop. Tumawa si Ken. Mr. Kenji Suarez, kayong mga atitan ay tunay na nagtataguyod ng mataas na pamantayan ng kagandahang asal. Medyo nakakapagpakumbaba. Agad namang sinabi ni Kenji, Mr. Ken Davis, masyado kang mabait. Ang kagandahang asal ng ating atita ay natutunan mula sa Eldoria, na siyang tunay na lupain. Ng kagandahang asal. Hahaha, Mr. Kenji Suarez, tiyak na may paraan ka sa mga salita. Masayang tumawa si Ken. Maging ang iba pang senior executives ng konsorsiya at multinational corporation chairman ay hindi maiwasang humanga sa kahusayan ni Kenji. Sa sandaling ito, tumingin si Kenji kay Tatsuya na nakaupo sa tabi niya at sinabing, Tatsuya, ilabas mo ang regalo para kay Mr. Ken Davis. Yes, Dad, sagot ni Tatsuya. Pagkatapos, inilagay niya sa kanyang mga kamay ang napakagandang kahon na gawa sa kahoy sa mesa sa harap ni Ken. Mr. Kenji Suarez, hindi ito kailangan. Ang pagpunta sa aming bahay ay sapat na. No need for gifts. Sabi ni Ken na may panunumbat na tono, bagamat halata sa ekspresyon niya na wala talaga siyang pakialam. Sabi ni Kenji, kaunting respeto lang sa unang pagkikita natin. Sana magustuhan mo, Mr. Ken Davis. Pagkatapos, sinabi ni Kenji kay Tatsuya, buksan ang kahon, tingnan ni Mr. Ken Davis. Opo, tatay, tugon ni Tatsuya at saka binuksan ang takip ng kahon na gawa sa kahoy. Sa pagbukas niya ng takip, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kahon. Pagkatapos, nakita nila ang isang mainit na puting glow na nagmumula sa nakabukas na kahon. Lahat ay nakatitig sa dilat na mata, hindi gumagalaw sa kayamanan sa kahon. Ito ay isang puting jade bowl. Ang kalidad ng white jade bowl na ito, isa itong top grade bowl. Isang bihirang kayamanan talaga. Ang mga senior executive na ito ng konsorsiya ay talagang mga connoisseurs. Nagulat silang lahat sa puting jade bowl sa loob. Katawan. Kahit na bahagyang nagbago ang mukha ni Ken. Nakita ni Kenji ang ekspresyon ng lahat, at baka sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Pagkatapos, mapagpakumbaba niyang sinabi kay Ken, Mr. Ken Davis, ito ay isang puting mangkok mula sa ika-18 siglo na nakolekta ko pagkatapos ng marami kahirapan. Palagi kong naririnig na mahilig kang mangolekta ng mga antik. I wonder kung gusto mo itong white jade bowl. Medyo na-antig talaga si Ken. Ang puting jade bowl mula sa ika-18 siglo, na may ganoong kalidad at pagkakayari, ay malinaw na isang kayamanan sa unang tingin. Hindi niya inaasahan na iregalo ni Kenji sa kanya ang napakamahal na puting jade bowl. Tumango si Ken, sabi kay Kenji. Mr. Kenji Suarez, gusto ko talaga ang regalo mo. Narinig ito ni Kenji, nakaramdam ng kagalakan, at agad na sinabi kay Ken, natutuwa akong nagustuhan mo ito, Mr. Ken Davis. Kabanata 263. Ang pagtitipon ng mga senior executive ng konsorsiya at mga tagapangulo ng mga multinasyonal na korporasyon ay nagkaroon ng sama-samang pagsasakatuparan. Ang mahalagang puting jade bowl na iniharap ni Kenji kay Mr. Ken Davis ay isang malinaw na kilos upang maimpluwensyahan ang pagbebenta ng mga bahagi ng pagmimina sa kanyang pabor. Bakas sa mukha ni Ken ang tuwa. Nabighani siya sa puting jade bowl. Ipinagpalagay nilang lahat na ang mga bahagi ng pagmimina ay malamang na mapupunta sa Suarez Group ngayon. Isinara ni Ken ang box na naglalaman ng white jade bowl at sinabi kay Kenji. Salamat, Mr. Suarez. Mabilis na sumagot si Kenji, pakiusap, hindi mo na ako kailangang pasalamatan, Mr. Ken Davis. Sa sandaling ito, ibinaling ni Ken ang kanyang atensyon kay Jeric at nagtanong, ikaw ay si Mr. Agosta. Mr. Ken Davis, ako si Jeric Agosta, tumango si Jeric bilang tugon. Mr. Agosta, sa murang edad, nakagawa ka na ng pangalan sa mundo ng negosyo, talagang kapansin-pansin, pinuri. Ken. Mahinhin na sumagot si Jeric, nambobola mo ako, Mr. Ken Davis. Inilipat ni Ken ang tingin kay Helene, Miss Field, maayos naman ang papa mo, I presume.
Bakit hindi kanya sinamahan? Salamat. Para sa iyong pag-aalala, Mr. Ken Davies. Maayos naman ang tatay ko pero nakatali sa mga gawain ng kumpanya. Hindi siya nakarating. I'll arrange for him to visit you another time, magalang na tugon ni Helene. Tumango si Ken na may pag-unawa, nanalo ang tatay mo sa CBD project bid, medyo busy siya. Hindi mo na ako kailangang bisitahin. With that, ngumiti ng matamis si Ken. Nakisabay din si Helene sa pagtawa. Mr. Agosta, salamat sa pagpunta upang magbid para sa mga bahagi ng pagmimina ng Davis Group. Gayunpaman, naniniwala ako sa alok na $13 bilyong. Medyo mababa, naging seryoso si Ken habang kausap si Jeric. Naramdaman ng lahat na naruroon ang pagbabago sa kapaligiran. Mukhang magsisimula na ang seryosong usapan. Napansin nila na hindi lang kay Jeric nakadirekta ang komento ni Ken sa mababang offer kundi pati na rin kay Kenji. Ang dahilan kung bakit hindi ito binanggit ni Ken kay Kenji ay halatang dahil sa mahalagang puting jade bowl na iniregalo ni Kenji sa kanya. Kung hindi maitaas ni Jeric ang kanyang alok, ang mga bahagi ng pagmimina ay malamang na mapupunta kay Kenji. Matalino ang taktika ni Ken, na pinipilit si Jeric na dagdagan ang kanyang alok, at kung itataas ni Jeric ang kanyang bid, walang magagawa si Kenji kundi sumunod. Sa huli, ang tanging mananalo ay si Ken. Lahat ng mata ay nabaling kay Jeric, na curious sa susunod niyang gagawin. Si Jeric ay nanatiling composed, na kinikilala si Ken. Mr. Ken Davies, tama ka. Ang presyo ay mababa. Kasama niyan. Dinampot ni Jeric ang isang carton sa tabi niya, inilagay ito sa mesa sa harap ni Ken, at sinabing, gayunpaman, maaaring ang Reg Along ito ay makakabawi sa kakulangan. May pag-aalinlangan ang mga tao sa ordinaryong carton na inilagay sa harap ni Ken. Napansin nila na bitbit ni Jeric ang kahon nang dumating siya, ngunit walang naniniwala na maaaring naglalaman ito ng anumang bagay na may halaga. Natigilan si Helene nang iharap ni Jeric ang kahon, na di umano'y naglalaman ng huwad na bihirang piraso ng Renaissance arte, kay Ken. Bagamat hindi isang antique connoisseur, masasabi niya na ang puting jade bowl na niregalo ni Kenji kay Ken ay napakahalaga. Ngayon ay iniaabot ni Jeric ang isang peking piraso ng sining ng Renaissance kay Ken. Nakakapagtaka kung hindi siya ipinakita sa pinto. Nako hindi. Napaisip si Helene. Ang mga senior executive ng consortia at multinational corporate chairman na naruroon ay inisip din na si Jeric ay hindi nakapagbigay ng anumang bagay na may tunay na halaga. Tiningnan ni Ken ang kahon ng papel at tinanong si Jeric, Mr. Agosta, ano ito? Panay ang tingin ni Jeric, umaalingaw-ngaw ang boses niya, alam kong si Mr. Ken Davies ay may malaking pagmamahal sa mga bihirang piraso ng Renaissance art, at maswerte akong nakakuha ng isang piraso mula sa unang bahagi ng Renaissance period. Isang kislap ng pagtataka ang lumitaw sa mga mata ni Ken habang itinuro ang carton, nagtatanong. Sinasabi mo bang naglalaman ang kahon na ito ng isang piraso ng sining ng Renaissance mula pa noong unang panahon? Bakas sa mukha ng lahat ang pagdududa. Ang kahon ba ay may hawak na isang piraso ng Renaissance art, at partikular na isa mula sa unang bahagi ng Renaissance? Ang sining mula sa panahon ng Renaissance ay kumakatawan sa zenith ng craftsmanship at artistikong pagpapahayag. Makatarungang sabihin na ang mga piraso ng sining mula sa panahong ito ay hindi mabibili ng salapi. Kahit na ang pinakamayaman ay maaaring magbuhos ng walang katapusang kayamanan ngunit hindi kinakailangang makakuha ng mga bihirang piraso. Talaga bang natagpuan ni Jeric ang isang pambihirang piraso ng sining ng Renaissance? At ang pagbalot ng ganoong mahalagang bagay sa isang carton lamang ay tila casual. Kaya naman, lahat ay nag-aalinlangan kung ang kahon ay tunay na naglalaman ng isang piraso ng Renaissance art. Si Ken din ay may mga pagdududa, ngunit ang pang-akit ng sining ng Renaissance ay nagtataglay ng walang katapusang kagandahan para sa kanya. Agad niyang inabot at binuksan ang carton. Pagkatapos, agad na nakita ng lahat ang isang piraso, mga ilang sentimetro ang taas, na nakalagay sa loob ng kahon. Sa ilalim ng piraso, isang marka na nagpapahiwatig ng maagang panahon ng Renaissance ay makikita.
Lahat ng mga ginoo ay pinaikit ang kanilang mga mata, sinusuri ang piraso ng malapitan. Biglang natawa ang isa. Ang huwad na sining ng Renaissance sa mga araw na ito ay lalong nagiging hindi makilala. Kung hindi ako naging isang anti-gong collector sa loob ng maraming taon, maaaring napagkamalan ko itong isang tunay na piraso. Nang makita ang mapanuksong halakhak, napansin ni Jerick na galing ito kay Liam. Ang dahilan ng kanyang panunuya ay nakasalalay sa kanyang kaugnayan sa pamilyang Wyatt, habang si Jerick ay nauugnay sa pamilya ng Fields. Ang samahan na ito ay natural na nagdulot ng tunggalian sa pagitan nila. Ang kanyang panunuya sa Renaissance artist bilang isang pekeng ay hindi dahil naniniwala siya na ito ay peke, ngunit dahil hindi niya talaga matiyak ang pagiging tunay nito. Gayunpaman, ang isang maagang bahagi ng sining ng Renaissance na may ganoong halaga ay isang bagay kahit na ang mayaman at marangal na mahirap makuha. Paano kaya ito nakuha ni Jerick? Kaya naman, siya ay kumbinsido na ang piraso ay isang pekeng. Ang kanyang paghuhusga, tulad ng subjective, ay nagdadala din ng elemento ng objectivity. Nang ipahayag niya ang kanyang pag-aalinlangan, ang iba pang mga senior executive na naruroon ay tumango bilang pagsang-ayon, na nakitang medyo makatwiran ang kanyang palagay. Gayunpaman, mayroong isang individual na nakakita ng mga bagay na naiiba, si Kenji. Nanlaki ang mata niya sa pagtataka. Ang kanyang sorpresa ay hindi dahil ang piraso ay tinatawag na isang pekeng, ngunit ang pagkakita sa piraso ay nagpapaalala sa kanya ng isang katulad na inilalarawan sa Treasure Map Guide. Ang piraso sa harap niya ay kapareho ng nasa Treasure Map Guide, hanggang sa mga disenyo, pattern, kulay, at laki. Walang pagkakaiba ang lapad ng buhok. Kinilala ni Kenji, isang batikang collector ng anti-gong, mula sa karagdagang impormasyon sa Treasure Map Guide na ito ay isang tunay na piraso mula sa unang bahagi ng panahon ng Renaissance. Hindi niya inaasahan na mahahanap niya ang piraso mula sa Treasure Map Guide dito sa tirahan ng mga Davies, na nagdulot ng kaguluhan sa pagkabigla at pagkamangha sa kanya. Kung ang kayamanan na inilalarawan sa Treasure Map Guide ay lumabas, maaaring ito ay ang treasure map ay nahulog sa mga kamay ni Jerick. Ang kanyang tingin kay Jerick ay nagdala ng isang panandaliang anino ng nagbabala na kawalan ng katiyakan. Habang ang mga senior executive ay abala sa pagdedebate sa pagiging tunay ng Renaissance art piece ni Jerick, namangha sila nang makitang inabot ni Ken ang kanyang kamay, dahan-daang hinahaplos ang piraso sa kahon. Ang kanyang mga mata, habang tinitingnan niya ang piraso, ay may kamukha ng isang magulang na mapagmahal na nakatingin sa kanilang anak, isang hindi maipaliwanag na pagmamahal na nagmumula sa kanila. Bumulong siya, halos hindi napigilan ng kanyang tuwa at pagtataka. Hindi ko akalain na sa buhay ko, makakatagpo ako ng isang piraso ng sinaunang Renaissance art. Tunay na isang kayamanan sa mundo, nakita ko si Torley at wala akong pinagsisisihan kahit sa kamatayan. Ako. Sa mga salitang ito, ang lahat ng mga senior executive na naruroon ay natahimik sa katahimikan. Nagkatinginan sila, bumungad sa kanila ang realisasyon. Hindi kaya genuine ang Renaissance art piece na ipinakita ni Jerick kay Ken. Kabanata 264. Nakita ni Helene na nagliwanag ang mga mata ni Ken habang hinahaplos niya ang pambihirang piraso ng Renaissance art. Ang saya at pananabik sa kanyang mga ungol ay nagdulot sa kanya ng lubos na pagtataka. Ito ay totoo. Ang piraso ng Renaissance na ginastos ni Jerick sa isang anti-gong tindahan ay hindi peke. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Ang iba pang mga senior executive ng consortia at multinational corporation chairman ay natahimik lahat, hindi na nang ahas na i-claim na ang piraso ni Jerick ay peke. Napagtanto din nila na ang piraso ay totoo, ngunit dahil sa pambihira at kahalagahan ng sinaunang sining ng Renaissance, halos imposible itong maabot. Bukod dito, ang paraan ng pag-iingat ni Jerick sa isang carton ay ganap na nagmukhang peke. Ang ilan sa kanila, tulad ni Liam at David, na may pagtatangi laban kay Jerick, ay nag-udyok sa kaldero. Kaya naman, sila ay may hilig na maniwala na ang mahirap na makilalang piraso ay isang pekeng. Gayunpaman, ang pagpapatibay ni Ken sa pagiging tunay nito ay nagpatahimik sa kanilang lahat. Alam nila ang hilig ni Ken sa mga antique, lalo na sa Renaissance art,
at nalampasan pa ng kanyang kadalubhasaan ang mga propesyonal na appraiser. Kaya, nang ideklara ito ni Ken na totoo, halos tiyak na totoo ito. Nakangiting tanong ni Jerick kay Ken, Mr. Davis, ngayon na may ganitong pambihirang piraso ng Renaissance art bilang karagdagan sa $13 bilyong, sa tingin mo ba ito ay isang patas na presyo para sa mga bahagi sa minahan? It took a moment for Ken to shift his gaze from the Renaissance piece before he looked at Jerick, his face breaking into smile. Mr. Agosta, ito ay higit pa sa sapat, ganap na sapat. Sa mga salitang ito, bahagyang nagbago ang mga mukha ni Kenji at Tatsuya, pati na rin ang mga ekspresyon ng iba. Hindi nila akalain na si Jerick ay ganap na mananalo kay Ken sa pamamagitan ng isang piraso ng Renaissance art, na humihikayat sa kanya na ibenta ang mga bahagi ng pagmimina. Nagpasalamat si Jerick kay Ken, na tumawa. Jerick, kung may dapat magpasalamat, ako yun. I've longed to own a piece of early Renaissance art for decades. Ngunit ang ganitong sining ay bihira, lalo na mula sa unang bahagi ng panahon ng Renaissance. Ngayon, natupad mo ang matagal ko ng pinapangarap, na kumpleto ang buhay ko. Nang marinig ito, lahat ng naroroon, kasama sina Kenji at Tatsuya, ay kumbinsido na ang mga bahagi ng pagmimina ay kabilang sa Jerick. Mahinhin na sinabi ni Jerick, Mr. Davis, kapalaran ang nagdala sa iyo ng pirasong ito. Isa lamang itong muling pagsasama-sama sa mga siglo sa pagitan ng pirasong ito at sa nakatalagang may-ari nito. Ako lang pala ang messenger. Nang marinig ito, naramdaman ni Kenji at ng lahat ng senior executive na parang bagyo ang pambobola ni Jerick, na ikinagulat nila. Ang ubod. Pati si Hilin ay natulala. Hindi niya akalain na makakagawa si Jerick ng gayong kahangahangang pambobola. Bagamat nabigla rin siya dito, kailangan niyang aminin na napakataas ng antas ng pambobola ni Jerick. Ito ay walang kulang sa isang romantikong mahusay na pambobola. Gayunpaman, bagamat ikinagulat ng lahat, may isang tao ang nagmamahal dito. Ang taong iyon ay si Ken. Hindi lamang niya ito nagustuhan, ngunit nakaramdam din siya ng komportable mula sa loob. Dahil, naisip niya ang parehong paraan, na ang pambihirang piraso ng sining ng Renaissance ay para sa kanya. Kung hindi, bakit ito lilito sa kanyang harapan, na nagiging kanyang kayamanan? Kung hindi ito isang muling pagkikita sa loob ng daan-daang taon, ano ito? Kung hindi siya ang may-ari nito, sino kaya si? Talagang naantig sa puso niya ang pambobola ni Jerick. Kaya naman, tawa ng tawa si Ken, kumikinang ang mga mata sa saya. Hahaha, Jerick, gusto ko ang sinabi mo. Nakaka-touch talaga. Puso. Pumanhik tayo sa itaas para pirmahan ang kontrata para sa mga bahagi ng pagmimina. Ngumiti si Jerick at sumagot, Oo, Mr. Davis. Natigilan ang lahat. Naisip nila, pipirmahan na ba nila ang kontrata para sa mga bahagi ng pagmimina ngayon? Mr. Si Davis ay hindi na nagsasalita tungkol sa pagtataas ng presyo. Not to mention Kenji and others, pero kahit si Harrison ay medyo namangha. Pero, dahil nagsalita na si Ken, hindi na siya naglakas loob na magsalita. Pagkatapos ng lahat, sa pamilyang Davis, ang tunay na gumagawa ng desisyon ay si Ken. Caleb, kunin mo ang puting jade bowl ni Mr. Suarez. Sa sandaling ito, inutusan ni Ken si Caleb, na nakatayo sa tabi niya. Nakita ni Jerick na medyo nawala ang mga mata ni Caleb habang nakatingin kay Hilin. Kaya naman tinawagan siya ni Ken sa pangalawang pagkakataon. Caleb, kunin mo ang giffle ni Mr. Suarez. Pagkatapos ay tila bumalik si Caleb sa realidad, at dali-daling sumagot kay Ken, Oo, Lolo. Ito ay totoo. Habang ang lahat ay nakikipag-chat at nabighani sa pambihirang piraso ng Renaissance art, ang batang master na ito ng pamilyang Davis ay nabighani sa nakamamanghang kagandahan ni Hilin. Matagal na niyang narinig si Hilin, na kilala bilang walang kapantay na kagandahan sa lungsod ng negosyo, na tinawag na Rosas ng mundo ng negosyo. Sa pagkakita sa napakaganda at walang katulad na Hilin ngayon, masasabing siya ay nabihag ng husto sa isang iglap. Kaya hindi naalis ang tingin niya kay Hilin kaya naman hindi niya narinig na kinakausap siya ni Ken. Natural na napansin ni Hilin ang titig ni Caleb sa kanya.
Gayunpaman, hindi siya nakakagulat dahil ang kanyang kagandahan ay madalas na maging sentro ng mga kabataang lalaki saan man siya pumunta. Kaya, isa lang si Caleb sa kanila. At saka, kahit may nararamdaman si Caleb para sa kanya, automatic na hindi niya ito papansinin dahil para kay Jeric lang ang puwang ng puso niya. Hindi niya ito isa-puso. Dinampot ni Caleb ang napakagandang kahon sa mesa na naglalaman ng puting jade bowl noong ika-18 siglo. Na-curious ang lahat kung bakit hiniling lang ni Ken kay Caleb na kunin ang puting jade bowl ni Kenji, ngunit hindi niya hiniling kay Caleb na kunin din ang kahon na naglalaman ng pambihirang piraso ng Renaissance art. Sa sandaling iyon, iniunat ni Ken ang kanyang mga kamay at, na may paggalang na katulad ng sa isang pilgrim sa isang banal na dambana, maingat na kinuha ang kahon na naglalaman ng pambihirang piraso ng sining ng Renaissance. Pagkatapos siya, hawak ang kahon, na sinamahan ni Jeric, ay tumungo sa hagdanan ng villa. Nang makita ito ng lahat, halos bumagsak ang mga eyeballs nila sa sahig. Natigilan silang lahat. Namula ang mukha ni Kenji, nakaramdam ng hiya. Inutusan ni Ken ang kanyang apo na si Caleb na kunin ang kanyang red along puting jade bowl, ngunit hindi niya ito inalis. Sa kabaligtaran, ang pambihirang piraso ng sining ng Renaissance na iniregalo ni Jeric, labis itong pinahahalagahan ni Ken kaya personal niyang binuhat ito sa itaas. Masyadong kapansin-pansin ang contrast. Nang makita ang iba pang senior executives ng consortia na lahat ay nakatingin sa kanya ng may simpatiyang mga mata, nasaroon ng loob si Kenji. Ang hindi mabibili na puting jade bowl na ito mula sa ika-18 siglo ay nawala, at ang mga bahagi ng pagmimina ng Davis Group ay nawala din. Naramdaman ni Kenji na napakalungkot ng araw na ito. Makalipas ang halos kalahating oras, bumaba mula sa hagdanan ang masayang tawa ni Ken. Jeric, shareholder ka na ngayon ng Davis Group. Kami ay mga business farmers, umaasa sa isang magandang kooperasyon. Si Ken, puno ng ngiti, at si Jeric ay bumaba sa hagdanan. May hawak na dokumento si Jeric. Walang alinlangan, ito ang kasunduan sa bahagi ng minahan ng Davis Group. Ngumiti si Jeric kay Ken at sinabing, inaasahan ang magandang kooperasyon. Inabot ni Ken ang kamay kay Jeric. Hahaha, siguradong magkakaroon tayo ng kaaya-ayang pagtutulungan. Alam ng lahat na nakakakita nito na pinirmahan ni Ken at Jeric ang kontrata at ang mga bahagi ng pagmimina ng Davis Group ay nahulog sa mga kamay ni Jeric. Pagkatapos, lahat ng mga senior executive, dahil sa pagiging magalang, ay lumapit upang batiin si Jeric. Maging si Kemi, sa kabila ng panlalamig sa kanyang mga mata, ay lumapit na may ngiti sa labi at nakipagkamay kay Silnor. Mr. Agosta, binabati kita. Si Jeric, na nakatingin sa malisyosong ngiti ni Kenji, natatawa mula sa puso. Salamat. Kabanata 265. Pagkatapos magpaalam kay Ken, sina Jeric at Helene ay sumakay sa kanilang Mercedes pabalik sa Fields Manor. Habang nasa daan, may mga pagdududa pa rin si Helene at tinanong si Jeric, Jeric, saan mo nakuha ang mga tunay na bihirang piraso ng Renaissance art? Walang pakialam na sagot ni Jeric. 2 araw na ang nakalipas, binili ko ang mga ito mula sa isang anti-gang tindahan sa downtown. Ngunit paano maibebenta sa iyo ng anti-gang tindahan noong unang bahagi ng Renaissance sa halagang 10,000? Kumunot ang noo ni Helene, nahihirapang intindihin. Sinabi ni Jeric, siguro hindi nila alam na ang piraso ng sining ay mahalagang mga labi mula sa unang bahagi ng panahon ng Renaissance. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagpatuloy, kaya, maswerte akong nakita ko ang kanilang pagbabantay. Nang marinig ito, naramdaman ni Helene na maaaring ganito lang. Dahil sa tirahan ng mga Davis, nakita niya ang mga senior executive ng consortia, na mga connoisseurs din ng mga antik. Napagkamala na peke ang tunay na sining ng Renaissance. Hindi imposibleng nagkamali ang mga tao sa tindahan ng mga anti-gang tindahan, kung hindi nila matukoy ang tunay mula sa peke. Pagkatapos, tiningnan ni Helene ang share agreement sa mga kamay ni Jeric at sinabing, Jeric, pumirma ka ng share agreement kay Mr. Ken Davis. Makakaisip ka ba talaga ng $13 bilyong para sa pagkuha? Sabi ni Jeric, syempre, pinirmahan ang kasunduan,
kaya hindi problema ang acquisition fund. Ang kasunduan sa pagbabahagi na nilagdaan niya kay Ken ay malinaw na nakasaad na ang nakakuha ay maglilipat ng $13 bilyong sa itinalagang account ng Goldstone Group ng Davis family sa loob ng 12 oras. Kung hindi, ang kasunduan sa pagbabahagi ay magiging hindi wasto, at ang pamilyang Davis ay maghahabol ng paglabag sa kontrata. Gayunpaman, hindi na kailangan ni Jerick ng 12 oras, dahil bago siya pumunta sa tirahan ng mga Davis ngayon, naibenta na niya ang lahat ng shares ng Suarez Group na binili niya sa halagang $10 bilyong at na-appreciate ng 600%. Kumita siya ng $6 bilyong. Ang kanyang kayamanan ay tumalon mula $8 bilyong hanggang $14 bilyong sa isang iglap. Matapos lagdaan ang kontrata kay Ken, nailipat na niya ang $1 bilyong sa itinalagang account ng Goldstone Group sa pamamagitan ng computer ni Ken. Kaya, sinabi ni Jerick na walang problema sa pondo. Tier. Alam ni Helene na si Jerick ay katangi tangi, madalas na nakakahanap ng paraan sa mga mapanganib na sitwasyon. Tulad noong nagbid ang Field Group para sa proyekto ng CBD, na nahaharap sa agwat sa pagpopondo na ilang bilyon, si Jerick ang naglabas ng $5 bilyong, na tinulungan ng Field Group na manalo sa bid sa proyekto ng CBD sa huli. Kaya, sa pananaw ni Helene, tila hindi kakaiba na malulutas ni Jerick ang $13 bilyong na pondo sa pagkuha. Si Jerick, sa kanyang puso, ay talagang may kakayahang pag-iral. At ito ay isang may kakayahang Jerick, na naging pinakamahalagang tao sa kanyang puso. Hindi nagtagal ay bumalik ang sasakyan sa Fields Manor. Natuwa si Graham nang malaman na matagumpay na nakuha ni Jerick ang mga bahagi ng minahan ng Davis Group. Kaya, agad na tinanong ni Graham ang mayordomo, si Murdoch, na maglabas ng isang vintage Lafitte mula noong 1990s upang ipagdiwang, at nag-toast sila ng magkasama. Kasabay nito, si Kenji, na bumalik sa Villa Estate, ay malungkot habang nakaupo sa likod ng mesa sa kanyang opisina. Dad, ipagtitimpla kita ng kape. Mahinang sabi ni Tatsuya, napansin ang masamang kalooban ng kanyang ama dahil sa pagkabigo ng pagkuha. Sabi ni Kenji, Tatsuya, hindi na kailangan. Oo, tatay. Tumigil si Tatsuya, sa takot na anumang paggalaw ay maaaring magdulot ng galit ng kanyang ama. Tunay nga, isang nag-aapoy na galit ang nagngangalit sa puso ni Kenji. Tatsuya, minaliit talaga namin ang batang si Jerick na iyon, mariing sabi ni Kenji. May pagdududa din si Tatsuya sa kanyang mga mata. Tatay, nagtataka ako kung bakit si Jerick ay may mga bihirang piraso ng Renaissance art. Bukod dito, nararamdaman ko na ang piraso ng sining ng Renaissance, paano ito magkapareho sa mahalagang piraso na inilalarawan sa ating mga Suarez? Napatingin bigla si Kenji kay Tatsuya. Napansin mo rin ba na ang Renaissance art piece na ibinigay ni Jerick kay Ken ay kapareho ng isa sa aming treasure map guide? Kumpiyansa na tumanggo si Tatsuya. Pinagmasdan kong mabuti, ang laki, disenyo, at mga pattern ng art piece. Ang lahat ng ito ay eksaktong kapareho ng treasured piece na inilalarawan sa treasure map guide. Sabi ni Kenji, eksakto, itong piraso ng Renaissance art mula kay Jerick ang mismong inilalarawan bilang isang mahalagang bagay sa aming treasure map guide. Dahil dito, isang malamig na ngiti ang kumawala sa gilid ng labi ni Kenji. Kung tama ang hula ko, ang treasure map na matagal na nating gustong makuha ay malamang na nasa mga kamay ni Jerick. At ang mga bihirang piraso ng Renaissance art na ibinigay niya kay Ken ay maaaring natagpuan sa pamamagitan ng treasure map. Nagningning ang mga mata ni Tatsuya. Tatay, sinasabi mo ba na nakuha ni Jerick ang kayamanan ng hari? Kung nakuha ng batang ito ang kayamanan ng hari, hindi ko matiyak, ngunit upang mahanap ang treasure map at ang treasure ng hari, tiyak na siya ay isang mahalagang bakas, paninindigan ni Kenji. Sumang-ayon si Tatsuya, tama ang sinabi ni tatay. Ngayong gabi, magpapadala ako ng mga tao para hulihin si Jerick, pagkatapos ay pipilitin siyang sabihin kung saan niya itinago ang treasure map. Sumenya si Kenji na huminto. Hindi, ang paggawa nito ay mag-aalerto sa buong Vista Verde na nakuha namin si Jerick. Kung tumagas ang balita tungkol sa kanya na may treasure map, hindi ito maiiwasan.
Kailangan nating mag-isip ng masinop na plano. Ano ang iyong masinop na plano, tatay? Tanong ni Tatsuya. Sabi ni Kenji. Una, ipasubaybay sa isang tao ang Fields Manor, at subaybayan ang bawat galaw ni Jeric. Sa sandaling umalis siya sa Fields Manor, at kapag nahuli namin siya nang walang nakakapansin, kikilos kami. Yumuko si Tatsuya at sinabing. Oo. Maya-maya lang, umalangaw-ngaw ang mga yabag sa labas. Isang matandang lalaki na nakasuot, humigit kumulang 50. Ang silid. Isang bangkos ng balbas sa ilalim ng kanyang ilong, stepped sa. Magalang siyang yumuko kina Kenji at Tatsuya. Mr. Kenji Suarez, Mr. Tatsuya Suarez. Koizumi, anong problema? Tanong ni Kenji. Si Koizumi Nakamura ay ang kasambahay ni Kenji, at ang kanyang pinagkakatiwalaan. Mr. Kenji Suarez, hinahanap ni G. Caleb Davis na makita si G. Kenji Suarez Koizumi na iniulat. Parehong nagulat sina Kenji at Tatsuya. Si Caleb ay naghahanap na makita si Tatsuya. Nagtataka si Tatsuya kay Koizumi. Mr. Nakamura, sinabi ba ni Caleb ang gusto niya sa akin? Sagot ni Koizumi, Mr. Sinabi ni Caleb Davis, maaari niyang tulungan ang aming Suarez Group na agawin ang mga bahagi ng minahan ng ginto mula sa Jeric. Nang marinig ito, lalong natarante sina Kenji at Tatsuya. Kumunot ang noo ni Tatsuya. Hindi ba pumirma ang lolo niyang si Ken sa isang gold mine share selling agreement kay Jeric? Paano niya tayo matutulungan na agawin ang mga bahagi ng minahan ng ginto mula kay Jeric? Ito ay tila halos imposible kay Tatsuya. Mr. Tatsuya Suarez, bukod sa nag-aalok ng tulong, wala nang sinabi pa si Mr. Caleb Davis, sagot ni Koizumi. Sa puntong ito, sinabi ni Kenji kay Tatsuya, Tatsuya, puntahan mo siya. Bagamat malabong tulungan ni Caleb ang Suarez Group na agawin ang mga bahagi ng minahan ng ginto kay Jeric, paano kung kaya niya? Kaya, bakit hindi subukan ito? Ito rin ang dahilan kung bakit gusto ni Kenji na makipagkita si Tatsuya kay Caleb. Sumagot si Tatsuya sa kanyang ama, oo, tatay. Kabanata 266. Sa marangyang sala ng Suarez Manor. Mr. Davis, isang pambihirang pagbisita. Bakit hindi mo ako pinaalam noon, para ma-welcome kita ng maayos? Sinalubong ni Tatsuya si Caleb na may matamis na ngiti habang papasok sa sala. Nakaupo sa sofa sa sala at humihigop ng kape, nakita ni Caleb si Tatsuya na papalapit at nakangiting tumayo. Mr. Suarez, ayokong istorbohin ka, yun lang. Si Tatsuya ay isang middle-aged na lalaki, habang si Caleb ay nasa early 20s pa lang. Ngumiti si Tatsuya at sinabing, paano mo ako naaabala? Ito ay isang bihirang kasiyahan na narito ka. Inaabangan ko ang iyong pagbisita. Maupo ka muna. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Caleb. Ang mainit na pagtanggap mula kay Tatsuya ay nagparamdam sa kanya na nasa bahay siya. Umupo sila sa sofa. Noon lang siya tiningnan ni Tatsuya nang may pag-aalala at sinabing, Mr. Davis, pumunta ka para makita ako. May mahalagang bagay ba akong matutulungan ka? Mr. Suarez, hindi ito tungkol sa tulong, ngunit mayroon akong ilang magandang balita na ibabahagi sa iyo. Nakangiting sabi ni Caleb. Nagkunwaring curious si Tatsuya. Buong tainga ako, Mr. Davis. Mr. Suarez, alam kong masigasig kang makakuha ng bahagi sa minahan ng ginto ng aking pamilya. Hindi ko itatanggi iyon, Mr. Davis. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga pagbabahagi ay nakuha na ni Jeric, sabi ni Tatsuya sabay buntong hininga. Gayunpaman, tumawa si Caleb. Bagaman nakuha ni Jeric ang mga bahagi, matutulungan kitang mabawi ang mga ito. Aagawin sila pabalik. Paano? Mukhang nagulat si Tatsuya. Mr. Suarez, hayaan mo akong maging tapat. Nakuha ni Jeric ang mga bahagi at nakipag-ayos sa aking lolo upang siyasatin ang lugar ng pagmimina ng Davis Group sa loob ng 3 araw. Natural lang na inspeksyonin ni Jeric ang minahan ngayong shareholder na siya. Pumayag naman si Tatsuya. Mr. Suarez, ang minahan ng ginto ng Davis Group ay matatagpuan sa kabundukan. Ang landas ay puno ng masungit na lupain.
Kung maaari kang magpadala ng ilang martialists upang tambangan si Jerick sa daan. Ang mga mata ni Caleb ay mabangis habang siya ay nagpatuloy, at pinapatay siya kapag siya ay dumaan, hindi ba ang mga bahagi ay mahuhulog sa mga kamay ng Suarez Group? Nagkunwaring gulat si Tatsuya. Mr. Davis, imposible iyon. Ang aming Suarez Group ay hindi maglalakas loob na makisali sa gayong mga gawaing mamamatay tao. Mr. Suarez, hindi na kailangang magpanggap. Alam ko ang lahat tungkol sa mga bihasang Atitan warriors na kinukulong mo rito, giit ni Caleb. Mr. Davis, ang mga mandirigmang iyon ay para lamang sa proteksyon. Hindi sila kailanman gagawa ng walang ingat na pagkilos, sagot ni Tatsuya. Mr. Suarez, naihatid ko na ang mensahe. Kayo na ang baalang samantalahin ang pagkakataong ito. Aalis na ako ngayon. Tumayo si Caleb mula sa sofa, handang magpaalam. Ngunit sa sandaling ito, tinawag siya ni Tatsuya para tumigil. Mr. Davis, mangyaring maghintay. Nakita ni Kalk na seryoso ang mukha ni Tatsuya. Tanong niya, Mr. Suarez, may iba pa ba? Tinitigan siya ni Tatsuya at sinabing, bakit mo ibabahagi sa akin ang impormasyong ito? Ang impormasyong tinutukoy niya ay tungkol sa pagpaplano ni Jerick na siyasatin ang minahan sa loob ng 3 araw. Na may malisyosong ngiti, sabi ni Caleb. Dahil nagustuhan ko si Hilin. Pagkasabi nito ay tinungo niya ang exit. Pinagmamasdan ng umaatres na figure ni Caleb. Sa wakas ay naintindihan na ni Tatsuya. Mas maaga ngayon sa tirahan ng pamilya Davis. Napansin ni Tatsuya na ang mga mata ni Caleb ay nakatutok kay Hilin, hindi natitinag. Kahit sino ay makakapagsabi na si Caleb ay nakatutok sa nakamamanghang kagandahang ito mula sa pamilya Philb. Ngayon, sa pamamagitan ng pagpapalam kay Tatsuya tungkol sa inspeksyon ni Jerick sa loob ng 3 araw, umaasa siyang gagamitin ang kapangyarihan ng pamilyang Suarez para alisin Jerick. Lahat ay para sa pagtugis ng isang babae. Handa siyang pumatay para dito. Napakalupit. Isang kislap ang sumili sa mga mata ni Tatsuya, at naisip niya, hindi nakakagulat na siya ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya. Ang kanyang mga pamamaraan ay lubos na walang awa. Pagkatapos, umalis si Tatsuya sa villa para makipagkita sa kanyang ama. Sa loob ng isa sa mga silid ng villa, ipinasa ni Tatsuya kay Kenji ang lahat ng detalye ng pakikipagkita nila kay Caleb. Nang marinig ang ulat ni Tatsuya, isang spark ang nag-apoy sa mga mata ni Kenji. Sa 3 araw, susuriin ni Jerick ang minahan. Oo, yun ang sabi ni Caleb, sagot ni Tatsuya. Ito ay talagang isang bihirang pagkakataon para sa amin. Mukhang nakaisip na ng plano si Kenji. Tanong ni Tatsuya, Tay, may plano ka ba? Tumango si Kenji. Well, tama si Caleb. Maaari nating ipaambush ng mga master si Jerick sa kanyang daan. Pagkatapos, salakayin mo siya sa kanyang paglalakbay pabalik. Pero hindi natin siya mapatay agad. Kailangan natin siyang hulihin, tanungin siya para sa treasure map, at pagkatapos ay patayin siya. Paano ang mga bahagi ng minahan? Tanong ni Tatsuya. Pagkatapos ng kamatayan ni Jerick, natural na ibabalik ng Davis Group ang karamihan sa mga pondo sa pagkuha sa account ni Jerick. Sa oras na iyon, tiyak na tatalakayin nila ang isang pakikipagtulungan sa amin sa pagkuha, kumpiyansa na sabi ni Kenji. Puno ng paghanga si Tatsuya habang sinabi niya, Tatay, isa kang mahusay na strategist. Marami akong natutunan. Tatsuya, kahit na gustong gamitin tayo ni Caleb para tanggalin si Jerick para kay Hilin, hindi natin mapapalampas ang posibilidad ng ibang mga Pokona. Kaya, hindi ka makakasali sa operasyong ito. Kailangan nating ipadala ang ating mga mandirigmang Atitan, mahigpit na payo ni Kenji. Naiintindihan ko, Dad, mabilis na sumagot si Tatsuya. 78%. Tsaka, bantayang mabuti ng isang tao si Caleb, kung sumubok siya ng anumang mga trick, alisin siya kaagad. Isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Kenji. Oo, tatay. Sa loob ng sala ng Fields Manor. Nag-enjoy si Jerick sa ilang lafit kasama sina Graham at Hilin. Ano Jerick, susuriin mo ang minahan na daan-daang milya ang layo sa loob ng 3 araw.
Ipinahayag ni Graham ang kanyang pag-aalala nang marinig ang plano ni Jeric. Tumango si Jeric. Ngayong shareholder na ako ng Davis Group, natural na sa akin. Siyasatin ang minahan. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bahagi ng minahan ng Davis Group, talagang naakit mo ang inggit at puot ng maraming tao, sabi ni Graham na nakakunot ang noo. At napakadelikadong mag-inspeksyon sa minahan na matatagpuan sa kabundukan. Para sa kaligtasan mo, sana hindi ka pumunta. Sinabi ni Jeric, kailangan ko nang umalis. At saka, kahit hindi ako pumunta, hahanap ng ibang paraan ang mga gustong manakit sa akin. Dahil alam niyang hindi niya makukumbinsi si Jeric, sinabi ni Graham, kung kailangan mong pumunta, magsama ng mas maraming martialistang tagapagtanggol sa iyo, para lamang maging ligtas. Ipinahayag din ni Helene ang kanyang pag-aalala. Jeric, huwag mo nang basta-basta. Ito ay may kinalaman sa iyong kaligtasan. Gayunpaman, ngumiti lang si Jeric at itinaas ang kanyang baso. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Kahit na may panganib, lalabas ako nang hindi nasaktan. Tara, inom tayo. Kahit na siya ay nag-aalala, si Graham ay walang pagpipilian kundi ang makipagsalamin kay Jeric. Nagpasya siyang magpadala ng mga tagapagtanggol ng militar upang bantayan ng palihim si Jeric nang pumunta siya para sa inspeksyon ng minahan sa loob ng 3 araw. Si Helene, gayunpaman, ay wala sa mood para sa alak. Inilapag niya ang kanyang baso sa mesa, nakakunot ang kanyang mga kilay, nawalan ng pag-iisip. Kabanata 267. Makalipas ang 3 araw. Humigit kumulang 250 milya mula sa mataong lungsod ng Vista Verde, na matatagpuan sa mga matatayog na bundok, ay nakalatag ang isang malaking korporasyon ng pagmimina. Ang korporasyong ito ay ang Davis Group. Sa gitna ng kabundukan, makikita ang iba't ibang umuungal na makinarya sa pagmimina, mga sasakyang parot-par ito, at pag-aalboroto ng alikabok. Pagpipinta ng larawan ng isang abalang industrial na eksena. Sina Jeric at Caleb, kasama ang ilang manager mula sa Davis Group, ay nakatayo sa isang mataas na punto sa isang burol. Sa katunayan, ang namamahala sa pagtanggap ng inspeksyon ni Jeric ay walang iba kundi ang young master ng pamilyang Davis. Caleb. Ipinakilala ni Caleb kay Jeric ang dalawa sa mga inspector, ito ang mapa ng lugar ng pagmimina namin, na may kabuuang lawak na 2,471 acre, na nahahati sa 10 operational zone. Mayroon kaming mahigit 4,000 manggagawa, na gumagawa ng 60,000 onsa ng ginto taon-taon. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamalaking minahan ng ginto sa Oak Haven at kabilang sa nangungunang 10 sa buong bansa. Bilyon-bilyon ang halaga ng mga napatunayang reserbang ginto sa ilalim ng lupa. Habang nagsasalita siya, itinuro ni Caleb ang iba't ibang mga bundok sa paligid at ang mataong mga operasyon ng pagmimina sa ibaba, na nagpaliwanag sa mga detalye ng bawat sona ng pagmimina sa Jeric. Si Jeric ay nakinig ng mabuti, tumatango paminsan-minsan. Pagkatapos ng pagpapakilala, dinala ni Caleb si Jeric sa paglilibot sa mga mining zone sa isang kotse. Makalipas ang ilang oras, kasama ni Caleb at ng mga tagapamahala ng minahan, halos siniyasat ni Jeric ang bawat pagmimina. Sona. Habang papalubog ang araw sa likod ng mga kanlurang bundok, nagpasya si Jeric na bumalik sa Vista Verde. Mr. Davis, pinahahalagahan ko ang pakikasama mo at ng pamamahala sa inspeksyon ng minahan ngayon. Gabi na, kaya babalik na ako. Bibisitahin ko si Mr. Ken Davis sa ibang araw. Nagpaalam si Jeric kay Caleb at sa mga tagapamahala ng minahan. Si Caleb at ang mga manager ay kumaway paalam kay Jeric. Mag-iingat ka, Mr. Agosta. Sa kanilang pamamaalam, sumakay si Jeric sa kanyang Mercedes. Pagkatapos, sa ilalim ng proteksyon ng 2 sasakyan na may mga bodyguard, umalis siya sa Davis Group. Sa katunayan, ang mga bodyguard ay ipinadala ni Graham upang protektahan siya sa kanyang pagbisita sa minahan. Upang maibsan ang pag-aalala ni na Graham at Helene, pinayagan ni Jeric ang mga bodyguard na samahan siya. Habang pinapanood ang 3 sasakyang sinasakyan ni Jeric at ang kanyang entourage na umaalis sa kalsada sa bundok,
lumingon si Caleb sa lahat ng manager ng minahan sa tabi niya at sinabing, Mr. Umalis na si Agosta. Maaari kang bumalik sa iyong mga post ngayon. Oo, Mr. Davis, sabay-sabay na tumugon ang lahat ng manager bago naghiwa-hiwalay. Nang makaalis na ang lahat, kinuha ni Caleb ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at tumawag. Nang kumonekta ang tawag, sinabi niya sa telepono, Mr. Suarez, umalis na si Jeric sa minahan. Ready na ba kayo mga? Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba na niya ang telepono. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad patungo sa gusali ng pabrika ng pagmimina. Binabaybay ng tatlong sasakyan ng mga bulubunduking kalsada nang unti-unting binalot ng takip silim ang kalangitan. Sa loob ng sasakyan, nakapikit si Jeric, tila nagpapahinga. Biglang may nakitang jeep na nakaharang sa daan patungo sa Vista Verde sa isang junction sa unahan. Sa sasakyan sa unahan, kung saan nakaupo ang isang bodyguard, napansin ng driver na nakaharang ang kalsada ng sasakyan at agad na bumusina ang horn. Beep, beep, beep. Sa kabila ng tatlong busina, walang gumagalaw mula sa jeep na nakaharang sa daan. Dahil dito, ibinaba ng driver ang bintana, itinutok ang kanyang ulo para sumigaw sa jeep. Hoy, ilipat mo sa gilid ang kotse mo. Papasa tayo. Gayunpaman, kahit anong sigaw niya ay walang tugon mula sa jeep. Bumulong ang driver, wala bang tao sa kotse. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga bodyguard sa kanyang sasakyan at sinabing, kayong mga lalaki, tingnan ninyo ito. Kung walang tao, humanap ng paraan para itulak. Sa tabi ng jeep, hindi natin maantala ang paglalakbay ni Mr. Agosta. Oo, sagot ng ilang bodyguard at lumabas ng sasakyan. Papalapit pa lang sila sa jeep na nakaharang sa kalsada, biglang, mula sa isang sanggang bahagi ng kalsada, dalawang jeep ang pumarada at hamarang sa daraanan ng convoy ni Jeric mula sa likuran. Ngayon, ang tatlong sasakyang convoy ni Jeric ay naipit sa pagitan ng tatlong jeep. Nang matanto ang sitwasyon, naunawaan ng mga bodyguard na malamang na may masamang intensyon ng mga tao sa mga jeep na ito. Jeric. Habang pumarada ang dalawang jeep sa likod ng convoy ni Jeric, mabilis na lumabas mula sa mga jeep ang humigit kumulang 100 nakamaskara na lalaking nakaitim, na pawang may dalang isang uri ng machete. Mayroon silang malamig, parang talim ng mga titig at naglalabas ng malamig na aura mula ulo hanggang paa. Kasabay nito, biglang bumukas ang mga pinto ng jeep na kanina pa nakatinda sa harapan, at 4 o 5 ang nakamaskara. Lumabas ang mga lalaking nakasuot ng itim. Sila rin ay may dalang mga machete na nagpapalabas ng malamig na aura. May kabuuang 15 o 16 na nakamaskara na lalaki ang mabilis na pinalibutan ng convoy ni Jeric mula sa harap at likod. Protektahan si Mr. Agosta. Utos kaagad ng isang pinuno sa mga bodyguard. Sa kanyang utos ay nagmamadaling lumabas ang lahat ng bodyguard sa dalawang sasakyan na kanilang kinauupuan. Pagkatapos, na parang nahaharap sa isang malubhang banta, sila ay bumuo ng isang protection declare round ang sasakyan Jeric ay ito. Amade, Enmonded isang partikular na kakilakilabot lokang Mac tao. Pagkatapos ay isang dosina o sa mga nakamaskarang lalaki mula sa harap at likod ang naglunsad ng pag-atake sa Verl ni Jeric. Nang makita ito, ang ulo ng mga bodyguard ay umungal, Phi. Ength. Lahat ng mga bodyguard na nagpo-protekta sa sasakyan ni Jeric ay sumugod patungo sa umaataking mga lalaking nakamaskara. At ang mga down na bodyguard at isang dosenang nakamaskara na lalaki ay agad na sumugod, na nagpasiklab ng matinding labanan. Bangbang Bard. Walang humpay na umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga kamao at palad na tumatama. V-Horde. Ang nakamaskara na lalaking nakaitim ay naglabas ng kanyang panloob na mana upang mag-vibrate sa hangin. Isa-isang binomba ng kanyang malalakas na kamao ang mga bodyguard. Malinaw na maririnig ang tunog ng mga buto. Ang mga amaders, sunod-sunod, ang mga bodyguard ay ipinadala na parang mga manikang basahan, bumagsak ng husto sa lupa, nagpapadala ng duffying o paghampas sa mga sasakyan, na nabasag ang mga bintana. Sa loob ng ilang minuto, isang dosenang bodyguard ang nakahiga sa lupa, nakatambay sa mga basag na bintana,
ang ilan ay walang malay, ang ilang dumudugo mula sa kanilang mga ulo, umuungol na walang makatayo. At ang 12-dosenang mga lalaking nakamaskara ay nanatiling hindi nasaktan, ganap na hindi nasaktan. Ang pagkakaiba sa lakas ay lubhang maliwanag. Load the car, medyo balisa ang driver, tumingin pabalik kay Jeric sa backseat, kinakabahang sinabi, Mr. Agosta, lahat tayo. Natalo ng mga lalaking nakamaskara na ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Talagang naguguluhan ang driver. Masyadong malakas ang mga lalaking nakamaskara. At ang sasakyang sinasakyan ni Jeric ay nasa pagitan ng dalawang sasakyan. Imposibleng makatakas ang driver kahit siya. Galit na galit dahil may nakaharang na jeep sa unahan. Sa tingin ng driver, malamang na mamamatay sila ni Jeric dito ngayon. Si Glyman na nakapikit ay ngayon lang nabuksan. Bagamat hindi niya napanood ang sagupaan sa pagitan ng mga bodyguard at ng mga lalaking nakamaskara, hindi siya nagulat na ang mga natalo si Dards ng mga lalaking nakamaskara. Iyon ay dahil karamihan sa mga lalaking nakamaskara na ito ay mga elite internal force martialists, at kabilang sa kanila, ang nangunguna ay isang beginner top-tier martialists. Sa alyansa sa pagitan ng Stargate at Bladegate, hindi na nabantaan ang Fields Manor, at ang kaya para protektahan si Jeric sa pagkakataong ito, nagpadala si Graham ng karamihan sa mga intermediate at elite external force martialists bilang mga bodyguard. Ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Kaya naman isang dosenang bodyguard ang natalo ng mga lalaking nakamaskara. Mahinahong sinabi ni Jeric sa nag-aalalang driver, huwag kang mag-alala, magiging maayos din kami. Pagkasabi noon, binuksan ni Jeric ang pinto ng kotse at lumabas. Kabanata 268. Pinalibutan ng ilang nakamaskara na lalaki ang sasakyan ni Jeric, na epektibong nahuli siya. Habang papalabas si Jeric, umalangaw sa hangin ang isang symphony ng mga blades na nahugot. Lahat ng nakamaskara na lalaking nakaitim ay hinugot ang kanilang mga mandirigma na espada mula sa kanilang likuran. Ang kislap ng mga talam sa ilalim ng liwanag ng buwan ay maaaring magdulot ng panginginig sa gulugod ng sinuman. Gayunpaman, hindi hinugot ng isang lalaking nakamaskara ang kanyang espada. Ang figurang ito, na naglalabas ng pinakamalakas na hangin sa kanila, ang pinuno ng Grow. Sa mata na kasing talas ng isang agila, itinuon niya ang kanyang tingin kay Jeric at sinabing, Mr. Agosta, kung nais mong mabuhay, ito ay sa iyong pinakamahusay na interes na sumama sa amin. Kung hindi, ang talim ng aking mga tauhan ay hindi nagpapakita ng awa, at natatakot ako na baka saktan kanila. Napangiti si Jeric. Ito lang ba ang kaya ng Suarez Group? Mga palihim na taktika. Nanlaki ang mga mata ng nakamaskara na pinuno sa pagtataka ng sumagot ito, paano mo na lamang taga Suarez Group kami? Napangisi si Jeric. Tinanggap mo ba akong tanga? Kami ni Kenji ang huling bidder para sa mga bahagi ng minahan ng ginto ng Davis Group. Ngayong nakuha ko na ang shares at pabalik na ako mula sa pag-inspeksyon sa minahan, natambangan ako. Kung hindi lang ito ang ginagawa ni Kenji, hindi ko alam kung ano. Malamig na sagot ng pinunong nakamaskara. Kahit naisip mo na, sasama ka sa amin ngayon. Ngumisi si Jeric. Natatakot ako na hindi kita makakasama ngayon. Naging yelo ang tingin ng pinunong nakamaskara. Sa tingin mo may choice ka. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan, kunin mo H. Bumaba siya. Oo, sir. Dalawang lalaking nakamaskara ang sumugod kay Jeric, ngunit bago nila ito maabot, dalawang matalim na tunog ng hagong hangin. Umalangaw. Swish swish. Biglang sumulpot ang dalawang sinag ng asol na liwanag patungo sa mga nag-aabang na lalaki. Ang mga asol na ilaw ay tumama sa kanilang marka, at ang dalawang lalaking nakamaskara ay napahiyaw sa matinding paghihirap. Bumagsak sila sa lupa, umiikot ang kanilang mga mata habang bumubula ang bibig, tila nalason at nawalan ng malay. Tinamaan sila ng mahaba at manipis na bakal na karayom. Ang bawat karayom ay humigit kumulang 1.5 hanggang 2 pulgada ang haba, na may malabong asol na kinang na nagmumula sa kanila. Ang mga bakal na karayom ay nalason. Lahat, mag-ingat na babala sa pinunong nakamaskara.
Ngunit, bago pa man siya makatapos ng pagsasalita, muling napuno ng tunog ng huni ang hangin. Mula sa gilid ng kalsada, isang agos ng mga bakal na karayom, na nagniningning na may malamig na asul na kinang, ang umulan sa 12 o higit pa. Lahat ng nakamaskara na lalaking nakaitim ay agad na naglabas ng kanilang mga talim upang harangan ang mga papasok na karayom. Walang humpay na umalingaw ang tunog ng nagsasalpukan na metal. Habang tumatama ang mga karayom sa mga talam, lumipad ang mga spark. Gayunpaman, gaano man nila kabilis ang paggalaw ng kanilang mga talam upang harangan ang mga ito, hindi nila maitawid ang lahat ng karayom na parang bakal. Nagawa ng ilang karayom na tumusok sa kanilang katawan. Sa gitna ng mga sigaw ng dalamhati, isa-isa, ang mga lalaking nakamaskara ay bumagsak sa lupa, ang kanilang mga mandirigma na espada ay umaalingaw sa kanilang tabi. Namilog ang kanilang mga mata habang bumubula ang bibig, nanginginig ang kanilang mga katawan bago sila nawalan ng malay. Ang pinuno lamang ng mga lalaking nakamaskara ang nakaiwas sa mga karayom. Laking gulat niya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang lahat ng kanyang nasasakupan ay nalasan at nahulog. Lumipat ang matinding tingin niya kay Jeric. Malinaw na si Jeric ay may backup na nagtatago sa kakahuyan, at mula sa kung ano ang nangyari, ito ay maliwanag na ang nakatagong backup ay napakahusay. Kunin ang pinuno upang makarating sa mga tulisan. Ang mga mata ng pinuno ay kumikislap sa isang nakamamatay na kislap habang ginagawa niya ang kanyang kamay sa isang kuko, lunging kay Jeric. Nilalayo niyang sakupin si Jeric. Sa ganitong paraan, kahit na gusto ng nakatagong backup na mag-strike muli, mag-aalangan sila sa takot na masugatan si Jeric. Gayunpaman, nang ang pinuno ay naglunsad ng kanyang pag-atake, isang bagzo ng hangin ang hamampas, ang mga dahon ay kamakaway, sa gitna nito ay mga karayom na kumikislap na may mahinang asol na kinang ang dumiretso sa kanya. Nanghina ang kanyang mga mag-aaral nang makilala niya ang panganib ng mga karayom. Mainit ang bilis ng mga papasok na karayom na ito ay mas mabilis. Ito ay hindi mabilang na beses na mas mabilis kaysa sa mga nauna. Kung ipagpapatuloy ng pinuno ang kanyang pag-atake kay Jeric, tiyak na hindi niya maiiwasan ang mabilis na makamandag na mga karayom na ito. Sa isang sandali ng buhay o kamatayan, nagsimula ang kanyang pag-iingat sa sarili at tumalon siya pabalik upang maiwasan ang mga ito. Kulog, kaya, kulog. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa 3 presbyter. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, baka namatay na ako sa kamay nitong mga lalaking nakamaskara. Salamat po. Bagamat hindi sigurado ang 3 presbyter tungkol sa relasyon ni Jeric at ng kanilang Panginoon, paulit-ulit silang inutusan ng kanilang amo na iligtas si Jeric at pinadalhan pa si Jeric ng mga mensahe sa kanila. Kahit na hindi nagtatanong, maaari nilang hulaan na si Jeric ay nagbahagi ng isang espesyal na relasyon sa kanilang Panginoon. Kaya, sinabi nilang lahat kay Jeric, Mr. Agosta, masyado kang magalang. Inutusan kami ng aming Panginoon na protektahan ka. Ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Pagkatapos, sumigaw ang tigre sa kakahuyan, lahat, lumabas. Sa kanyang sigaw, humigit kumulang 20 o 30 Stargate Marshalists ang lumabas mula sa kakahuyan sa magkabilang gilid ng kalsada. Pagkalabas ng mga marshalists na ito, inutusan sila ng Tiger, hasiwan ang mga atitan na ito, huwag mag-iwan ng bakas. Yes, sir, sabay-sabay na sagot ng lahat ng Stargate marshalists. Sinimulan nilang igalaw ang katawan ng mga lalaking nakamaskara, nalason at walang malay sa lupa. Samantala, ilang daang yarda ang layo, sa isang hindi napapansing mataas na lugar, nakatayo ang isang nakamaskara na matandang lalaki na nakaitim. Ibinaba niya ang kanyang maskara sa kanyang baba, na inihayag ang kanyang matanda na mukha. Ang nakamaskara na elder na ito ay si Koizumi. Pinanood ni Koizumi habang dinadala ng mga marshalists ng Stargate ang walang malay na mga lalaking nakamaskara, isang kislap ng sama ng loob na kumikislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay hinailan niya ang maskara upang takpan ang kanyang bibig at ilong, at tulad ng isang matandang agila, tumalon palayo, nawala sa kakahuyan. Kabanata 269. Sa gabi.
Bumalik ang convoy ni Jerick sa Field Manor. Gayunpaman, pagkatapos ay escort si Jerick pabalik sa Fields Manor, umalis si Tiger, kasama sina Phoenix at Steve, na iniwan ang isang grupo ng mga martialists, at bumalik sa Stargate. Si Graham at Helene, na nandoon para batiin si Jerick, ay lubos na namangha nang makitang bumalik ang lahat ng mga bodyguard na ipinadala nila para sa proteksyon na may mga pinsala. Gayunpaman, nang makitang hindi nasaktan si Jerick, nabuhayan sila ng loob. Ang ikinagulat nila ay ang presensya ng mga martialists mula sa isang Stargate na kasama ni Jerick. Pagpasok sa sala ng villa, umupo si Graham, ang kanyang anak na si Helene, at Jerick sa mga sofa. Pagkatapos ay nagtanong si Graham tungkol sa mga pangyayari sa araw na iyon. Ipinaliwanag ni Agosta kung paano nagpadala ng mga assassin si Kenji, at kung paano nagpadala ang master ng Stargate ng 3 presbyter at martialists upang iligtas siya, na inihayag ang buong pagsubok. Pagkatapos marinig ito, sina Graham at Helene ay parehong namangha at nagalit. Galit sila kay Kenji dahil sa aktwal na pagpapadala ng mga assassin pagkatapos ni Jerick, at namangha kung paano nalaman ng master ng Stargate ang panganib ni Jerick at nagpadala ng tulong sa tamang oras. It took a moment for Graham to recover his composure bago nagtanong kay Jerick, paano nalaman ng master ng Stargate ang tungkol sa panganib. Ipinaalam mo ba sa kanya ang tungkol sa pagbisita mo sa Davis Group ngayon? Tumugon si Jerick, oo, binanggit ko nga sa kanya 3 gabi ang nakalipas na bibisita ako ngayon sa Davis Group para sa isang inspection. Nang marinig ito, parehong natauhan sina Graham at Helene. Parang lohikal na ngayon. Ito ay maliwanag na nang malaman ang tungkol sa pagbisita ni Jerick sa minahan, ang master ng Stargate ay nagpadala ng kanyang mga presbyter at martialists upang lihim na protektahan si Jerick, na iniligtas siya sa tamang oras mula sa pag-atake. Parehong nagpapasalamat sina Graham at Helene. Kung hindi dahil sa intervention ng master, dahil sa kabiguan ng kanilang sariling mga bodyguard, maaaring nasawi si Jerick sa kamay ng mga mandirigmang Otan. Si Helene, nag-aalala, ay pinayuhan si Jerick, dapat kang manatili sa loob ng villa ng ilang sandali upang maiwasan ang anumang malisyosong mga pakano mula sa stress group. Sumang-ayon si Graham, oo, mas madaling umiwas sa isang kilalang banta kaysa sa isang hindi kilalang banta. Manatili ka rito at magpahinga ng ilang araw. Si Jerick, gayunpaman, ay lumitaw na walang pakialam. Mr. Field, Helene, hindi ako kontrabida sa pagtatago. Bakit ako magtatago sa mga lalaking Kenji at Joss na parang takot na kuneho? Sila ang gumawa ng mali. Dapat nagtago sila sa harap ko. Huwag kang mag-alala. Kahit na walang tulong ng Stargate Marty A-list, ang mga Atitan Warriors na iyon ay tugma para sa akin. Talagang aayusin ko ang score sa kanila para sa pag-atake ngayong araw, deklara ni Jerick. Nang marinig ang pasya ni Jerick na gumanti, lalong lumalim ang pag-aalala ni Graham. Alam niya ang malawak na mapagkukunan at malakas na puwersang militar sa likod ng Suarez Group, isa sa 10 great families at maimpluwensyang martial arts forces sa Atita. Kahit na may kahangahangang martial arts ni Jerick, ang pagharap sa gayong kakilakilabot na puwersa ay tila imposible. Kahit nasa suporta ng Stargate, ang pagtagumpayan ng gayong powerhouse ay hindi malamang. Gusto ni Graham na humiga si Jerick para maiwasan ang galit ng mga Suarez, ngunit tila hindi si Jerick ang tipong umatras. Nakaramdam si Graham ng kawalan ng kakayahan at pag-aalala para sa kaligtasan ni Jerick. Si Jerick, na napansin ang kanilang pag-aalala, ay tiniyak sa kanila. Mr. Field, Helene, huwag kang mag-alala. Kahit na magdesisyon akong i-settle ang score kay Kenji, hindi ako magpapadalos-dalos ng walang paghahanda. Hindi naman ako ganoon katanga. Sa katunayan, medyo gamaan ang pakiramdam ni Graham at Helene nang marinig ang mga nakakapanatag na salita ni Jerick. Hanggat hindi pinaplano ni Jerick na harapin si Kenji ng pabigla-bigla, nabawasan ang kanilang pagkabalisa. Medyo pagod ako pagkatapos ng paglalakbay ngayon sa Davis Group. Maliligo na ako at magpapahinga, banggit ni Jerick bago umakyat. Habang pinapanood si Jerick na umakyat sa hagdan, si Helene, na bahagyang nakasimangot,
ay nagsabi sa kanyang ama, "Tatay, paano kung ang Suarez Group ay magpadala ng more mga assassin pagkatapos ni Jerick?" Si Graham, na may kinang sa kanyang mga mata, ay tumugon, "Pagkatapos ng kabiguan na ito, naniniwala akong hindi kikilos si Kenji ng ilang sandali. Hanggat iniiwasan ni Jerick ang mga mapanganib na lugar, binibigyan sila ng pagkakataong mag-strike, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng lantaran sa Vista Verde." Gusto pa rin ng Suarez Group na magtatag ng isang foothold dito, at kung may mangyari man, hinding-hindi ito matitiis ng mga pangunahing kapangyarihan at elite ng Vista Verde. Nakahinga ng maluwag si Hilin sa narinig. Sa manor ng pamilya Suarez. Sa loob ng isang silid ng isang villa, si Koizumi, na may seryosong ekspresyon, ay yumuko kay Kenji, nakaupo sa isang malaking upuan. Mr. Kenji Suarez, nabigo ang planong pagpatay kay Jerick. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Kenji, isang matalim na kinang sa kanyang mga mata. "Bakit nabigo ang pagtatangkang pagpatay?" Tanong ng isang boses na nagtataka at nagtatanong. Ang nagsasalita ay si Tatsuya, nakaupo sa isang sofa sa silid. Sagot ni Koizumi, "Mr. Tatsuya, ang ating mga mandirigma ay tinambangan." Tinambangan? Hindi ba't tinambangan ng mga martialists ng ating Suarez si Jerick sa daan? "Mr. Tatsuya, ang ating pananambang ay kontra-ambush." Pagkatapos, ikinwento ni Koizumi kung paano ang mga mandirigmang Suarez, na tumambangan at hamarang sa kotse ni Jerick, ay kaunos-lunos na tinambangan ng mga nakatagong martialists mula sa Stargate sa kagubatan, na umatake gamit ang mga bakal na karayom. Sa kalaunan, ang buong koponan ay nabura. Detalyado niyang isinalaysay ang pangyayari. Stargate. Bulalas ni Tatsuya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit habang ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, ang mga buko ay gumagawa ng kaluskos. Madilim at malungkot din ang mukha ni Kenji, na nagsasabing, "So, sinira ng Stargate ang plano natin at pinatay ang ating mga Suarez warriors." Kinumpirma ni Koizumi, "Yes, Mr. Kenji Suarez. Ang dugo ng ating mga mandirigmang Suarez ay hindi maaaring ibuhos ng walang kabuluhan. Dapat nating bayaran ng Stargate sa utang ng dugo." Pagsasabi nito, tumingin si Kenji kay Tatsuya at nagpatuloy, "Wala ba tayong planong kumilos laban sa Stargate at kontrolin ang mga pangunahing sekta sa Oakhaven? Ito ay isang magandang pagkakataon upang makitungo sa Stargate kasama ng iba pang mga sekta sa Oakhaven." Ang mga mata ni Tatsuya ay kumikinang sa matinding kislap habang sinabi niya, "Tai, makatitiyak ka, sa mga susunod na araw, pangungunahan ko ang ating mga martialists na walisin ang Stargate at supilan ang lahat ng mga sekta sa Oakhaven." Tumango si Kenji, "Okay, I wait your good news." Kabanata 270. Makalipas ang 3 araw, sa isang maliwanag na maaraw na umaga, huminto ang isang convoy ng humigit kumulang 100 sasakyan sa Stargate, Sword Mountain. Sa patnubay ng mga apprentice ng Stargate, dahan-daang nagmaneho ang mga sasakyan papunta sa courtyard ng Stargate at huminto. Sa looban, 3 presbyter ng Stargate Tiger, Phoenix, at Steve, ang namuno sa isang grupo ng mga martialists, naghihintay sa kanilang mga bisita. Nang huminto ang mga sasakyan, bumukas ang mga pinto, at lumabas ang mga step martialists na nakasuot ng damit ng Blade Gate. Kabilang sa kanila, ang paglabas ng isang marangyang kotse, ay ang master ng Blade Gate, Victor, at Julene, na kilala sa kanyang epithet bilang Snow Beauty. Nang makita sila, ang mga mukha ng 3 presbyter ay napangiti nang humakbang sila para batiin, "Mr. Geller, Miss Geller, welcome sa Stargate." Napangiti si Victor, "Mahal na mga presbyter, pasensya na kung pinaghintay kita. Matagal ng kaalyado ang ating mga sekta, at ngayon lang tayo nakarating para bisitahin ang Stargate. Patawarin mo ang aming pagkahuli." Sa katunayan, narito si Victor at ang kanyang anak na si Julene para sa isang magiliw na pagbisita pagkatapos ng alyansa, isang kilos upang palakasin ang ugnayan sa pagitan ng ang dalawang sekta. Tumawa si Tiger. "No formalities needed, Mr. Geller. Iisang pamilya na tayong lahat ngayon, at welcome ka anumang oras."
Please, punta na tayo sa main hall. Sa isang tango, pinangunahan ni Victor ang kanyang entourage patungo sa main hall. Gayunpaman, sa sandaling iyon, narinig ang ingay ng mga paparating na sasakyan mula sa labas ng main gate ng Stargate. Ito ang nagtulak kay Tiger, Victor, at iba pa na huminto at ibaling ang kanilang mausisa na tingin sa gate. Mr. Geller, dumating na ba lahat ng tao mo? Tanong ni Tiger. Tumango si Victor, oo, nandito lahat tayo. Dapat ibang bisita ng Stargate. Iba pang mga bisita. Nagkatinginan sina Tiger, Phoenix, at Steve, at naisip nila, mayroon pa bang ibang bisita bukod kay Victor at sa kanyang entourage ang inaasahan ngayon. Habang nagtataka sila, umalangaw-ngaw mula sa labas ng gate ang boses ng mga apprentice ng Stargate, sino ang pumupunta doon. Bawal pumasok ng walang pahintulot. Bang! Bang! Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng kamao na nagsasalubong sa laman, na sinundan ng hiyawan ng mga apprentice ng Stargate. Nang marinig ito, nakaramdam ng gulo sina Tiger, Phoenix, at Steve. Inatake ng mga bagong dating ang mga apprentice ng Stargate. Walang bisita. Sila ay mananalakay. Bilis, tingnan kung sino ang nagdudulot ng gulo. Ibinaling ni Tiger ang kanyang ulo, matalim ang kanyang mga mata, at nagutos sa isang grupo ng mga martialists mula sa Star. Kate. Oo, sir. Humigit kumulang 10 Stargate martialists ang agad na sumugod patungo sa main gate. Mabilis silang nawala sa main door. Pagkatapos, umalangaw-ngaw ang tuloy-tuloy na tunog ng pagsaway mula sa mga martialists ng Stargate, na sinundan ng mga kalakbog at hiyawan mula sa Star. Mga martialists ni Gate. Lumipad ang ilang martialists ng Stargate mula sa labas ng main door na parang mga sandbag, marahas na bumagsak sa lupa, puno ng sakit ang kanilang mga mukha habang nagluluwa sila ng dugo, nang hihina sa lugar. Kasabay nito, nagmamadali ring tumakbo ang ilan pang Stargate martialists mula sa labas. Nang makita ito, si Tiger, kasama sina Phoenix at Steve, ay sumimangot, ang kanilang mga mata ay mahigpit na nakatutok sa engranding pasukan. Maging si Victor ay na-curious at naisip niya, sino ba ang mga tagalabas na ito? Nangangahas na gumawa ng gulo sa Stargate, saktan ang mga tao ng Stargate. Sa oras na ito, isa-isa, ang mga lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim, bawat isa ay may dalang mandirigmang espada sa kanilang likod, mabilis na pumasok sa pangunahing pinto. Itong mga lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim, mahigit 30 ang bilang, na sinundan ng isang nakaunat na pilak na Rolls-Royce na papasok sa Stargate. Mahigit sa 30 lalaking nakamaskara ang mabilis na pumila sa iisang file sa parisukat mga 5 o 6 na yarda ang layo mula kay Tiger at sa iba pa, matalas ang kanilang mga mata, na naglalabas ng kakaibang malamig na aura. Tulad ng isang grupo ng mga kaluluwa aani ay lumabas mula sa impyerno. May napagtanto sina Tiger, Phoenix, at Steve nang makita nila ang mga lalaking ito na nakamaskara sa itim na kasuotan, na may dalang mga espadang mandirigma. Mga tao mula sa Suarez Group. Tila 3 araw na ang nakalipas, habang papunta sila sa Davis Group, inalis nila ang mga lalaking nakamaskara na nagtangkang pumatay kay Jeric, at nalaman na ito ng Suarez Group. Kaya, ang mga tao mula sa Suarez Group ay dumating para sa paghihiganti. Dahil sa puwersahang pinasok ng mga mandirigma ng pamilya Suarez ang Stargate at nasugatan ng mga tao, ikinaalarma nito ang buong Star. Kate. Ang lahat ng mga martialists mula sa Stargate ay mabilis na nagtipon sa patio, nakatayo sa likod ng mga presbyter, ang kanilang mga mata ay galit na nakatuon sa mga mandirigma ng pamilya Suarez. Sa oras na ito, huminto din sa courtyard ang nakaunat na pilak na Rolls-Royce. Agad namang humakbang ang 2 mandirigma at binuksan ang pinto ng sasakyan. Pagkatapos, lumabas sa kotse ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng suit, malamig ang mga mata, walang ekspresyon ang mukha, na nagmumula sa malakas at nakakamangha na aura. Ang malakas na aura na naglalabas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Tatsuya. Kasunod niya, lumabas sa kotse ang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na kakaibang damit, na may mixing buhok, may dalang mahabang bagay na natatakpan ng itim na tela.
Ang dalawang lalaking ito na may maikling buhok na nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng kakaibang mga damit, may matataas na nakausli na mga templo, ang mga mata ay nagpapakita ng matinding liwanag, ang kanilang aura ay hindi gaanong kalakas kaysa kay Tatsuya. Maliwanag, sila ay kahangahangang martialists. Naramdaman ni Tiger at ng iba pa ang kanilang malakas na aura at bahagyang kinilig sa kanilang mga puso. Si Tatsuya, kasama ang dalawang nasa katanghaliang gulang na ito, ay lumakad patungo kay Tiger at sa iba pa. Ang mga mandirigma ng pamilya Suarez na nakatayo sa harapan ay nagbigay daan para sa tatlong ito. Kaya, nangunguna si Tatsuya, kasama ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakasuot ng kakaibang damit, bitbit ang bagay sa likod, huminto mga 3 o 4 na yarda ang layo mula kay Tiger at sa iba pa. Ikaw ba si Tatsuya, ang anak ng presidente ng Suarez Group? Tumingin si Tiger kay Tatsuya at sinabing. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa mga sulok ng labi ni Tatsuya, hindi ba inaasahan na makikilala ako ni Tiger? Tatsuya, ano ang balak mong pumunta sa Stargate? Matalim ang mga mata ni Tiger habang mataimtim na nagsasalita. Tiger, ilang araw na ang nakalipas, sinira ng Stargate ang isang magandang plano ng pamilya Suarez at pinatay din ang mga mandirigma ng pamilya Suarez. Ngayon, pumunta ako dito para i-level ang Stargate. Mahinahong nagsalita si Tatsuya. Ang kanyang kayabangan ay abot langit. Pagkarinig nito, Tigre, kasama sina Phoenix at Steve, at maging ang lahat ng Stargate martialists, ay may galit sa kanilang mga mata. Galit na tumawa si Tiger. Malaking salita. Gusto kong i-level ang Stargate natin, natatakot akong walang kakayahan kayong mga atitan. Malamig na ngumiti si Tatsuya, ganun ba? Malapit na ninyong makita, ang Stargate ay tinatapakan sa ilalim ng aming mga paa ng mga mandirigmang Suarez. Pagkasabi nito, tumingin si Tatsuya sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Haruki, Kazuki, ibigay ang regalo namin sa Stargate. Oo, agad na sagot ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos, sila ay sumulong, huminto mga 2 yarda ang layo mula sa Tiger at sa iba pa, at sa pag-urong, ang itim na telang nakatikip sa mahabang bagay ay nalantad. Sa mahabang bagay, puting background na may itim na mga titik, isinulat ang martial weakness ni Eldoria. Nakikita ang dalawang salitang ito. Ang Tiger, kasama sina Phoenix, Steve, at Victor, ay walang kamalay-malay na naikuyom ang kanilang mga kamao, at isang hindi maipaliwanag na galit ang umusbong sa kanilang mga